ating mga pag-uusapan sa umagang ito. Kaya po, kung kayo ay hindi pa nakasubscribe dito sa ating channel, ay dapat pindutin nyo na po yung subscribe button upang sa ganon, kayo po ay laging ino-notify ni YouTube pag nag-uumpisa na po ang ating mga talakayan. Ano? Mainit yung banat ni Baste Duterte ha, kay General Torre na naman. Oh, anak ng Tevaklong, yung pagsampal nga hindi mo pa hindi yung pagsampal, basta hindi mo pa napapatunayan sa amin, wala pa din. Ngayon, bumabanat ka na naman. Magmumukha ka na lang ngaw-ngaw niyan. O yan, isa po sa pag-uusapan natin yan. At syempre po, nandiyan sa ilalim ng pangalan na Mark Ramos, nandiyan ho yung like button, mga kababayan. Ano? Pindutin nyo lang po yung like button upang sa ganon, ma-share ni YouTube ang ating mga content na kagaya ho nito, mga bossing. Hihingi ako ng paumanhin sa inyo. Bakit to? Dito kasi linggo ng gabi, mga kababayan. Kahit pa paano, kaming magkakapatid, mag-happy-happy, magpa-family bonding muna kami. Kaya nga, ayan, medyo nakapang-get up na tayo. Pagkatapos po nitong live natin, tutuloy na po si Mark Ramos at makikipag-inuman ng binulok na ubas. Ayan po, mga kababayan. Huwag kayong magtatampo. Doon naman po, mga kababayan, mga boss, chief amo, sir, sa mga magpapalipad, ayan, bahala na po sa inyo si Jordan G, no? Ilalagay na lang po dyan sa comment section yung mga pasalamat para fair po tayo sa lahat. Hindi muna tayo magsha-shoutout, pero babawi ako sa inyo mamayang gabi sa ating live, okay? O game, start na ho natin, mga bossing. Ulit ha, no shoutout muna ngayong umaga. Rektahan muna natin yung ating mga tatalakayin. Nako, eto muna, ayaw ng mga DDS to. O, di ba? Ayaw ng mga DDS yan, mga kababayan. Pero, hindi naman po natin naalisin, no? Ang pagpugay natin kay dating Pangulong Duterte dahil siya naman din po ang nagpasimula niyang subway na yan, mga bossing. Sa termino niya, nangyari po yung pag-uusap, kung hindi ako nagkakamali, Japan, mga bossing. Pero syempre ho, sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, kung walang sigasig, di ba? At kung walang political will, at kung walang pakialam si Pangulong Bongbong Marcos, dahil yan, Duterte administration ang nag-umpisa niyan, hindi namin itutuloy yan. O hindi naman po gano'n si Pangulong Bongbong Marcos. Bakit to good news to, mga kababayan? Ayan po, basahin nyo. Sa pagtuloy-tuloy ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa proyekto na ito, dalawang subway station, no, matatapos within Marcos administration term. O, DOTR. May nangyayari po, mga kababayan, at hindi po maitatanggi na talagang ang ating Pangulo po ay tuloy-tuloy lang po sa kanyang pagtatrabaho, ngunit subalit datapwat, etong mga hinayupak na to. Panay po ang paninira kay Pangulong Bongbong Marcos. Yung tipo bang hindi na nga ho sila nakakatulong. Di ba? Hindi na ho sila nakakatulong, mga kababayan, sa pagpapaunlad ng bansa. Hinahatak pa nila pababa ang gobyerno ng Pilipinas. Biruin niyo po yun. Ito po, malaking tulong po to sa ating bansa. Ha? Mapapabilis po ang transportasyon, mga bossing. Nung ako ho nasa Singapore, hangang-hanga po ako sa Singapore, mga kababayan. Bakit ho? Kasi po, nung nandoon ako, taon ng siguro 2009 ata o 2010, ako umalis ng Singapore. Diyos ko po, 8 na yung linya ng tren eh. Wala kang problema, hindi mo kailangan bumili ng sasakyan. Bakit to? Kasi yung buong Singapore, pinapaligiran po ng train, mga bossing. No? Pagbaba mo pa lang sa iyong bahay, hindi ka na mauulanan. Lahat po yun. Lahat ng sidewalk nila, meron pong mga bubungan. Pagbaba mo ng bahay mo, mag-aantay ka ng bus, tapos doon ka mismo sasakay. Malapit lang doon sa bahay mo yung bus station. Alam niyo po gagawin niyo? Doon lang sa kanto, magbabas ka pa. Tapos sasakay ka na ng tren. Kung saan ka na po, malilibot mo na ang Singapore. Yun din po sana ang mangyari sa Pilipinas, mga bossing. Which is, eto po, yung panunungkulan naman po ni Pangulong Bongbong Marcos ay hindi tayo pinapabayaan
yung mga karapat-dapat, no? At magagandang proyekto naman po na inumpisahan ng dating Pangulo, ayan po itinutuloy. 2 subway station done within Marcos term. Ang tanong, matatapos daw ba ito? No, bago matapos ang termino. Yung kabuuan, malabo daw ho kasi maraming mga delay at madaming mga kung ano-ano no na naabutan po yung bagong secretary ng DOTR. Hmm. Good news po 'yan mga kababayan, 'di ba? Oh, ngayon po eto pa, kasama din po nitong topic na ito, another good news mga bossing, oh. Nakikita niyo po 'yan, 3.5 hectares po 'yan mga bossing. Kauna-unahang greenhouse facility sa bansa binisita ni Pangulong Bongbong Marcos. 3.5 hektarya mga boss. Ano po? Bakit po ito ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos mga kababayan? Para ang kagutuman sa Pilipinas ay ano, hindi magtuloy-tuloy. Para ang kagutuman sa Pilipinas ay mabawasan. Biruin mo ano yung mga nakatanim diyan, yung magagandang klase po ng gulay, mga bossing. Yung magaganda, yung mga carrots, yung mga lettuce, sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos, pang-restaurant yata lahat ng mga nakaano nito, mga pang-sosyalin ho eh. At ito pa, take note mga bossing, ito po ay makakatulong sa pagbaba ng presyo ng mga gulay ho, mga kababayan. Ganyan ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Tingnan nyo ho, i-minute na lang ho namin ano, dahil may music eh, baka ma-copyright po kami. Meron po ba sa ibang presidente, naisip po ba ng ibang presidente yan? Hindi. Pinoprotektahan ba ng mga ibang presidente yung mga farmers natin? Hindi. Dito po yan kay Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Malinis, maayos, ang gaganda ng gulay. Kung makikita nyo mga kababayan. At dito naman sa proyektong ito, mga kababayan, alam ko, hango po, no, yung teknolohiya ay from Israel. Less tubig ang gagamitin pero matataba yung mga gulay. Mayayabong po yung mga gulay. Saan ka pa? Di ho ba? Bagong teknolohiya ho, mga kababayan, ang susi. Yung puhunan, mababa, pero ang lago ng mga gulay, mas madami. Kaya natin nasabi na ito po ay makatutulong sa pagbagsak ng presyo ng mga bilihin sa Pilipinas. Nakita nyo?